Eto? Eto ba yung pinag-awayan nyo sa Senado? Mga putang ina nyo! Araw-araw kami nagbabayad ng buwis para sa mga bilihin. Ang sinasabi nila, merong ayuda, pondo, programa para sa mga mahihirap. Nasaan? Nasaan? Ganito ang itsura ng 1 bilyong piso. Ganito kalaki ang itsura ng 500 milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Ganito kalaki ang itsura ng 250 million. 100 milyon to? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming pera. Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos. Ganito pala ang itsura ng 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko. Ganito kalaki ang itsura na 1 milyong piso na ninakaw na isang kurap na politiko. Balita ko, pati mga classroom ginawa niyo ng negosyo. Alam niyo ba na ang 1 milyon na to kayang bumili ng 850 pieces na upuan para sana sa aming mga estudyante at kaya nitong punuin ng halos 30 na classroom sa iba't ibang eskwelahan. Diba sabi niyo, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero bakit pati pondo ng edukasyon, pinoporsyentohan niyo? Porkit ba yung mga anak niyo sa private school nag-aaral, kaya sa amin wala kayong pakialam? Ilang henerasyon pa ang nanakawan niyo ng kinabukasan? Kung hindi kayo, sino ang tutulong sa amin mga estudyante na magkaroon ng magandang edukasyon? Kung hindi kayo, sino? Sino ang tutulong sa amin para magkaroon ng magandang edukasyon? Karapatan namin to eh. Pero bakit pilit niyo pinagkakait? Etong pera na to, pwede sana magamit sa maayos at magandang sistema to eh. Pero hindi ito nangyari dahil ito'y binulsa at ninakaw. Putang ina! Ganito pala ang itsura ng 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko. Sa 10 milyon na to, kung napunta lang to sa amin, kaya sana na itong bumili ng libu-libong sako ng binhi at pataba para sa aming mga magsasaka. Mga butil na sana'y itinanim na palay at naging kanin sa pagkainan ng bawat pamilya natin. Kayang-kaya na sana nitong bumili ng daang-daang makinarya at sistemang patubig. Dugot pawis ang puhunan namin dito. Pero kayong mga buayang nakaupo, kayo ang nakikinabang sa pera ng bayan. Imbis na umasenso, baon na kami sa utang. Hindi naman kami tamad eh. Pero paano kami uunlad? Kung paulit-ulit nyo kaming ninanakawan. Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos na ninakaw ng mga korap na politiko. Kahit magtrabaho ako ng 10 taon na puro overtime, hindi ko kikitain to eh. Pero kayo, kayang-kaya niyong ibulsa to? Nakakapagod na ang putang inang sistema dito sa Pilipinas. Kahit anong sikap ko, kulang pa rin ang sahod para sa pamilya ko. Alam mo kung ano pa yung masakit? Yung buwis na kinakaltas sa sahod ko, hindi man lang bumabalik sa akin bilang maayos na serbisyo. Imbis na maayos na kalsada, murang bilihin, hindi! Puro sports car at mansyon ang nakikita ko sa social media. Ano yun? Kami nagpapayaman sa inyo? Ang sarap yung yakapin sa leg hanggang sa mag-violet na kayo. Tangina! Tapos kami isang kahig isang tuka? Gigigil ako sa inyo eh! Hindi pre! Kasi sa pera na to, kaya nitong matulungan mahigit 50,000 na manggagaong Pilipino na katulad ko at may angat ang sahod. Pero hindi! Hindi ito nangyari! Dahil ito ay binulsa at ninakaw! Sangdaang milyon to? Ganito pala kadami ang mga ninakaw ng mga kurap na politiko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming pera. Grabe, 2 milyon sana ang nagugutom na Pilipino ang kayang pakainin nito. Eto ba yung pinag-awayan nyo sa Senado? Mga putang ina nyo! Araw-araw kami nagbabayad ng buwis para sa mga bilihin. Ang sinasabi nila, merong ayuda, pondo, programa para sa mga mahihirap. Nasaan? Nasaan? Wala.
Wala kaming nakikita kundi mga politikong nagpapayaman. Hindi naman namin kasalanan na pinanganak kami na mahirap. Ang gusto lang namin, mabuhay na may dignidad. Pero wala eh. Ang tingin nyo lang sa aming mahihirap, salot sa lipunan. Nagiging mahalaga lang naman kami sa inyo pag kailangan nyo ang boto namin tuwing eleksyon. Diyan kayo magaling. Pero pagkatapos nun, wala na kaming kwenta sa inyo. Ang gagarapal nyo magnakaw ng milyong-milyong pera na hindi nahuhuli, samantalang isa sa amin nagnakaw ng isang sakong bigas. Dinamp agad ng mga pulis. Sa totoo lang, ang dami sana mabubusog sa pera na to, pero hindi ito nangyari. Dahil ito ay binulsa. Tinakaw. Ganito kalaki ang itsura ng 250 million na ninakaw ng mga korap na politiko. Araw-araw akong bumabiyahe sa kalsada, nainitan, nauulanan, para lang makapag-deliver at may mauwi sa pamilya ko. Hindi nyo ba kayang gumawa ng tapat na proyekto na hindi nyo pinoprosyentuhan? Sira ang daan, puro lubak, halos buhay na namin yung kapalit sa bawat biyahe namin eh. Tapos yung kita namin, halos ubos na. Dahil sa putang inang mahal na gasolina na yan at sa mga boundaries namin. Di ba may pondo naman para sa kalsada, murang serbisyo at suporta sa aming mga rider. Pero saan napupunta? Putang ina. Ayun! Nasa bulsa ng mga buhaya. Tapos pag na-aksidente kami, wala kaming makuhang kulong. Kapag nawalan kami ng trabaho, wala kaming masasandalan. Sa malaking halaga na to, kaya nitong gawing ligtas at maayos na biyahe ang mga libo-libong tricycle driver, bus driver, jeepney driver, at sa mga kapwa ko rider na araw-araw na nagsasakripisyo para makapaghanap buhay. Pero hindi ito yung nangyari dahil ito ay binulsa at ninakaw. Ganito kalaki ang itsura ng 500 milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta sana to sa amin, kaya sana nitong magdagdag ng halos 5,000 hospital beds para sa mga pampublikong hospital. Kaya sana nitong mag-provide ng daang-daang teknolohiya, pasilidad, at espesyalista. Dahil alam nyo na hindi namin kayang magpagamot sa ibang bansa. Habang kayo, general check-up sa Singapore pa? Sa US pa? Hindi ka piniling magkasakit. Pero bakit sobrang parusa ang magkasakit sa bansang to? Yung sakit ko, pwede sanang malunasan. Kung meron lang sanang gamot at maayos na paggamutan. Pero pagdating ko ng ER, ang sinabi sa akin, wala daw gamit, wala daw gamot, wala daw bakanting kama, walang doktor, lahat na lang wala. Patayin niyo na lang ako! Ang masakit, alam kong may pondo para dito. Pero ninakaw na. Kaya imbis na gumaling ako, araw-araw na lang akong natatakot. Kinakabahan kung aabutin pa ba ako ng bukas. Dito sa Pilipinas, ang mahirap na pasyente, hindi na pinapapili kung lalaban pa o hindi na. Kasi madalas, wala na talaga kaming laban. Hindi na tama!
na ang kalusugan naming mahihirap ang sinasakripisyo para sa bulsa ng mga iilan. Hindi lang pera ninakaw niyo sa amin, pati yung karapatan naming mabuhay. Marami sanang matutulungan at mabibigyan ng pag-asa tong pera na to. Pero hindi yun nangyari dahil ito ay binulsa at ninakaw. Ngayon tanong ko sa'yo, hindi ka pa rin ba galit? Ganito ang itsura ng 1 bilyong piso na ninakaw ng mga kurap na politiko. Kung napunta lang sana sa amin to, mababawasan ng halos 2,000 namamatay kada taon. Bawat sakuna, nakakatulog sana kami ng mahimbing na hindi nangangamba sa kaligtasan ng aming pamilya. Sa tuwing bumabagyo at umuulan, tapos sa isang iglap, inanod lahat ng baha, lahat ng meron kami. Bahay, gamit, pati mga alaala sa aming tahanan. At ang pinakamasakit, hindi bagyo yung sumira sa amin, kundi yung korupsyon. Kung nagamit lang sana sa tama itong pondo na to para sa flood control, masaya sana kami magpapasko. Kung maayos sana yung evacuation center, edi sana hindi kami nagsisiksikan na parang hindi kami tao. Kung napatayo yung mga tulay na sinasabi nilang ghost project, edi sana hindi kami na-isolate o nagugutom habang kaming lahat basang-basa at giniginaw sa labas. Kayo namang mga kurap, komportable kayong natutulog sa mga mansyon nyo galing sa taong bayan. Oo, bagyo nagdala ng baha sa lugar namin, pero ang tunay na sumira sa buhay namin ay ang kasakiman na hanggang ngayon umiiral sa ating bansa. Pero hindi pa huli ang lahat. Sana may natitira pang kahit konti na kaluluwa sa mga taong nakaupo sa gobyerno. Patuloy pa rin kaming umaasa na sambayan ng Pilipino na sa hinaharap magkakaroon tayo ng pagbabago. Para sa mga taong hindi pa bukas sa mga mata, narinig nyo na ang boses at hinanakit ng taong bayan. Ngayon tatanungin namin kayo, hindi pa rin ba kayo galit?